Noong nakaraang linggo po, nakasama natin ang mga kabataang punong barangay. Ngayong umaga naman ay may makakasama po tayong isang SK chairperson. Binisita tayo ng mga bagong halal ng SK leader na si Russell Kent Canapi, ang SK chairperson ng Barangay Centro 6 ng Tuguegarao City, Cagayan. Good morning at congratulations sa iyo. Congratulations, Thank you, Sir Audrey. Engineer Kent Canapi. About Thank you po. 23 years old, Yes ano? po, yes po. All the way from Tuguegarao. Kwento mo naman sa amin, Kent, itong iyong journey. Papaano ka ba na-engganyo, na-motivate na sumali dito sa pagiging SK chairperson Public ng inyong service. barangay? No? Public Sir, service. actually, ma'am, sir, it was never really a plan po talaga to run this position. Nung bata po ako, mahilig po talaga ako sa news, specifically politics. Okay. And other social issues. So, yun po, madalas nag-uusap kami ni dad and lolo. Sometimes we debate about it po. So, dun po na-develop yung interest ko sa public service. So, when dumating na po yung time na inoferan ako, eto na po, I said yes and here I am na po. Ayan. Mga advantage talaga pag magandang lalaki rin, ano? Oo nga eh. Minsan hindi na tinitingnan yung plataforma. Gandang lalaki nito, boto ko to. Pero ano yung mga plataforma mo dito sa iyong barangay, sa Central 6? Actually po, meron po akong tatlo na talagang tinututukan, ma'am, sir. So, first is yung safety and security ng aking mga kinaasasa po pa yung mga kabataan ng Centro 6. So, pangalawa po is yung agriculture and third is education po. Okay. Oo, kasi dyan sa Tuguegarao, agrikultura rin, ano? Opo. Ang isa sa mga pinagkukunan ng kita ng ating mga kababayan dyan. Well, kamusta naman yung transition? Ano? Of course, yung mga nanalo ng SK, parang may mandatory training ito. Tapos na ba yun? So far naman, sir, so good naman po yung transition namin ng outgoing SK chairman. Wala namang naging problema. As in, so super smooth po. Regarding po dun sa training, yes po. Tapos na po yung mandatory training namin. Napag-usapan po namin dun is ethics and basic conduct ng government employee, paano mag-preside ng session and budgeting and other ano pa. Okay. Yung National Youth Commission, ang sabi nila, yung mga SK chairperson, meron na silang kumbaga framework na susundan, yung Development Youth Plan. So ano ang balak mo din sa iyong barangay para kumbaga masundan ang planong ito at yung framework magawit mo para sa mga constituents mo dyan? Actually po, short story lang po, no? Katatapos lang ng SK mandatory training po kahapon ng SK Kagawad ng Centro 6. Okay. So, pag uwi ko po ng Tuguegarao, yun po ang una at agad-agad po namin gagawin. So, pero ang mga prioridad ko po talaga na is first yun nga po yung safety and security ng kabataan sa early pregnancy, sa drugs, sa nicotine and alcohol use, sa agriculture, and of course, education nga po. Well, sa area mo ba medyo prevalent or marami bang cases ng ganito? Yes, sir. Ayun. So, paano mo to haharapin? Paano mo to pinlanong harapin upang mabawasan yung mga, sinabi mong mga problema sa lugar mo, ano? Teenage pregnancy, illegal drugs, crime. Paano mo to haharapin? Actually, sir, ang balak ko po talaga is more on seminars, more on gagawin ko po is awareness nila. Talagang kukunin ko po sa puso talaga yung kung paano ko natuto, ganun ko rin po ipapasa sa kanila. Parang more on, education, And awareness. awareness. Okay. I understand you're an agriculture engineer, Yes, ano? You yes just po. passed the board exam, tama Yes ba, po, engineer? yes So, po. paano mo gagamitin itong profession mo? Especially one of your priorities ay agriculture. Yes po. So, somehow related yung profession mo. So, how do you plan to use your profession para sa ikabubuti rin ng sektor So, yun na nga ito? po, ma'am. Kasabi niyo po na kapapasko nung last September 2023 ng licensure exam and now a registered agriculture and biosystems engineer. Ang balak ko po para sa aking mga constituents ay I will educate them and teach them on how to use hydroponics and aquaponics po. Pag sinabi nating aquaponics is mixture siya ng aquaculture and hydroponics po. So pag sinabing
hydroponics is soilless environment po yung plant at pag aquaculture is more enclosed environment po yung yung environment ng mga fish. Ganun. Yan. Maganda na habang bata, yung mga kasama mo dyan sa Tuguegarao ay nai-involve na sa agrikultura. Kasi di ba ayon sa statistics na rin, parang tumatanda na rin yung Oo mga, nga eh, mga magsasaka, natin. mga nandito mangingisda. sa sektor na ito. So maganda na yan na isa sa mga priorities mo doon sa inyong lugar. Well, hindi namin kilala yung lugar mo, no? Pero gaano kahalaga na mag-participate ang mga kabataan sa mga social issues sa inyong lugar? Actually, sir, para sa akin, may two things akong iaano dyan. Una po, naniniwala po ako bilang leader ng kabataan na meron kaming, we have our own ways to do things. We have our own creative and innovative things to do things and to solve things po talaga. Pangalawa po is, syempre po bilang kabataan, may mga pangangailangan po kami na hindi pa naintindihan ng mga mas nakakatanda sa amin. So mas ma-widen po understanding namin na sila maintindihan po namin yung aspirations nila para sa amin. On the other hand po, maintindihan din po nila yung aspirations namin para sa community. So, yun po, maniniwala po talaga, very basic po. Sabi na, ang aim po ng Local Government Code of 1991 is every sector should have a voice. Including the youth. And including the youth po. So, naniniwala po talaga ako na sa pagtutulungan-tulungan ng bawat sektor ng makakamit po natin talaga yung goal natin para sa mga kabataan. Okay, well, with that, thank you very much for sharing your passion and very inspiring story, no? Lalo na sa ating mga kabataan na may ganyo rin to serve their localities. Maraming salamat, Engineer Kent Canapi, mula sa Barangay Centro 6 ng Tuguegarao, Cagayan. Thank you.